again, Shelo Gonzalez, and welcome to my world. So, today ako ay hindi pumasok. Tamad ang lola nyo ngayon. Joke. Ako ay hindi pumasok sa work kasi nga, dahil dun sa stiff neck ko, mamaya magpapacheck up ako. Kasi kapag gabi, doon siya umaatake, hindi ko alam kung bakit. Kapag nakaupo ako, sobrang sakit. Pero pag mga ganito may ginagawa ako, siguro dahil busy lang, kaya hindi ko nararamdaman yung sakit. Kasi pag sa work, hindi ko masyadong iniinda yung sakit. Pero pag yung medyo wala akong gawa sa work, dun ko siya nararamdaman. Especially kapag nakauwi na ako, tapos mamahinga ako ng konti. Oh my God, ang sakit hanggang dito sa aking spinal cord and dito sa aking shoulder. So, mamaya magpapacheck up ako. Actually, nagpa-check up na ako dati dahil dito. Madalas itong umaatake. Nagkakaroon ako ng stiff neck. Hindi dahil sa pagkagising, yung iba yung iba, diba, nagkaka-stiff neck sila pagkagising nila dahil sa pagtulog. Ako, hindi. Ang pagka-stiff neck ko ay minsan na yung maling galaw ko lang ng leeg ko. Eto, yung ngayon, halimbawa, yung ngayon, nakuha ko siya ngayon nung naliligo ako. Tapos sinashampoo ko yung buhok ko, bigla kong pag ganon, napayuko akong ganon. So, parang may lumagutok. Nagpa-check up na ako before, tapos in-x-ray. Sabi ng doktor ay, yung pinakabuto ko dito. Yung pinakabuto ko dito, sabi ng doktor ay hindi normal. Kumbaga, may tamang posisyon yung buto, pero yung sa akin ay nakabaliko. Hindi ko alam. Gusto niya akong, yung doktor, gusto niya akong lagyan ng neck guard. That time, sabi ko, hindi pwede kasi may work nga ako. That time, hindi ako pwedeng umabsent kasi gusto niya lagyan yung aking neck. Mga 2 weeks or 1 week ang ine-neck guard ang aking leeg. So, hindi ako pumayag. Baka kailangan talaga ng ganun para mag-normal yung position ng aking neck. Kaya gusto kong magpa-check up ulit. But anyway, igalaw-galaw ko ang aking katawan para hindi ko masyadong nararamdaman yung sakit. Hindi ako pumasok kasi syempre sa work, ang dami kong ginagawa na force akong gawin yung mga dapat kong gawin. Minsan nagbubuhat pa ako doon. Kasi nga nursery yung aming ang aking trabaho. So minsan napapakarga ako ng mga jugets. Tapos minsan may mga materials na mabibigat na binubuhat ko rin. So ayun, sabi ko, ipapahinga ko muna yung leeg ko. Kaya, hindi ako pumasok ngayon. So, ang ginagawa ko ngayon ay magsasalin ako ng rice. Yes, nagra-rice na ako ngayon. Kaliwali na ang diet. Hindi na ako nagda-diet ngayon kasi stressful din sa akin yung keto diet. Sabi ko nga sa inyo. Ito ay basmati rice. Yan yung ira-rice namin ngayon. Buksan natin kasi isasalin ko dito sa aming bigasan. Si best friend nga na-istorbo ko pa kanina eh. Kasi may mga activity ako na dapat gamitin today para sa mga activity ng mga bata. May materials ako na pinadala kay best friend doon sa school. So, ihahalo ko na lang ito. Ihahalo ko ba? Kasi may normal rice ako dito eh. Ayun. So, yung aking bigasan, nilalagyan ko siya ng dahon ng laurel. Lagyan nyo ng dahon ng laurel yung inyong bigasan para iwas insekto. Kasi diba minsan kapag matagal na yung bigas, halimbawa, marami kayong bigas na stock, tapos nilagay nyo sa dispenser or sa mga gantong lalagyan, nagkakaroon ng parang yung itim na insekto. So, napanood ko sa Facebook na lagyan ng bay leaf yung ating ilalim ng bigasan. And effective naman siya. Hindi kami nagkakaroon ng insect sa aming bigas. So, ihahalo ko na lang itong basmati rice dito sa aming dispenser. Kahit meron pa siyang
normal rice, jasmine rice. Lagay natin, salen. Ito parang lakihan ko yung butas. Nahihirapan lumabas yung bigas. Ayan. Sana masarap itong bigas na ito kasi parang madilaw yung pagka-grains niya. So, puno na naman ang ating bigasan. So, sunod kong gagawin ay aayusin ko yung aming office. Kasi magulo yung aming office. Si best friend, pag napapatambay doon sa office ay magulo talaga ang buhay ng aming office. So, linisin ko lang yon. Kaya, dyan lang muna kayo. So, linisin natin ang office. May mga resibo. Ayan. Yung aking pabango ng bahay nandito. Yung aking, what is this? Selfie stick. Ito, ginamit ko to dun sa, what is this? Sa vase. Kumuha ko ng konti. Kaya nandito to. So, kasalanan ko to. Hindi si best friend. Wait lang, lagay ko lang to dun sa storage. And I'm back. Tapos, yung mga gamot ni best friend. Nandito rin yung mga paper bag ng gamot niya. Lagay ko lang to sa kwarto. And I'm back again. Mga panglinis. OMG! Actually, meron din ako ditong kalat. Kasi, inuuwi ko yung mga hindi ko natapos na work sa trabaho. Katulad ng mga gupit-gupit. Minsan, hindi ko din nalilinis. Hindi ko natatanggal yung mga kalat-kalat. Tapon natin yan. Kailangan ko ng basurahan. Katulad ng mga ganyan. Ito, yung mga activities kasi, ako yung umaasikaso sa work. So, ngayong spring camp, ako yung nagpe-prepare ng activity. Kaya, yung mga hindi ko natatapos, ayun, at tinatapos ko sa bahay. Mga ano lang naman yon, mga gupit-gupit ng mga design-design sa background ng mga activity ng mga jugets na gagawin. So, kailangan ko ng plastic bag. Kukuha lang ako ng plastic bag. What is this? I don't know. Ointment. So, kay best friend siguro yan. Kuha lang ako ng basurahan. And may basurahan ako. Eto, hindi ko alam. Umorder siguro si best friend na hindi ko alam, fragile daw. So, which means babasagin. But, I don't know what's inside. Wala naman nakalagay na product. Hindi ko to nakita. Hindi ko rin natanong sa kanya kung ano i-touch. Maya, i-chat ko siya kung ano ba i-touch. Okay, tabi natin to sa isang lugar. Kasi, kay best friend ito. Tapos, linis na tayo. Yung mga paraphernalia ko sa mga art activity nandito. Actually, meron ako sa ilalim ng mga resources. Nandun yung mga pens ko, yung mga ganito, mga glue, staplers, mga ganun, yung mga gamit na pwedeng gamitin sa paggawa ko ng activity. Sometimes nagagamit ko yung aking mga gamit. So, lagay ko lang ito, a-arrange ko lang, organize ko lang ulit itong aming office. Kasi, lagi na lang magulo ang office namin. Office corner to. So, mamaya, balikan ko kayo kapag, bakit ako nabubulol? Pabalikan ko kayo kapag natapos ko na ito kasi medyo naguguluhan ako kapag may video, hindi ako makapag-concentrate ng pag-organize. So, ayan yung before, nakikita nyo naman kung gaano kagulo ang aming office. Balikan ko kayo kapag natapos na ako. Kaya, dyan lang muna kayo. And finish! O, diba? Nawala na yung mga anik-anik dito sa aming office. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya in-organize. So, dyan ang aming office corner. Yarn. So, andyan yung aking laptop. Laptop. Yung aming printer. Ito yung extra phone na nakalagay sa ating holder. And then, meron tayong calendar. Nakuha lang namin to sa isang restaurant na lagi namin kinakainan. So, naging suki na kami doon. Kaya nung New Year, binigyan kami ng calendar. And here is the alkansya of best friend. Yan.
Tapos, ayan lang yung kanyang mga ginagamit sa kanyang mga anik-anik sa trabaho, sa pagsa-trading, mga ganyan. Pinagkakagastusan niya talaga yan. So, ayan lang yung aming office corner. Yan. O, diba? So, nice na. Tapos, sa baba nito, sa may silong, ito yung sinasabi ko sa inyo na aking mga resources. So, andyan yung aking mga minsan ginagamit sa work, kapag kinakapos ng materials na inuuwi ko yung work sa bahay. Tapos, andito lang yung aming mga cables for chargers, mga ganyan. Tapos, yung iba pang mga paraphernalia ko sa pagwo-work, mga rulers, mga pens, yarn, mga staplers. Diyan ko na lang inilagay sa ilalim kasi wala namang gumagalaw niyan. Kasi pag nilagay ko pa dito sa ibabaw, wala nang magiging space. Kaya, dyan na lang siya. So, yung mga acrylic na yan, ginamit yan ni best friend nung nagbe-betta fish pa siya. So, sabi niya, ibebenta niya. Sabi ko, akin na lang. Lalagyan ko ng organizer dito sa ilalim ng mesa niya para may mga lalagyan yung aking mga school supplies. Yung mga stationary, items. So, ayun, done ang office. One down. So, naglaba ako ng aming cobre. Yung pangsapin sa sofa. Kasi, iba-vacuum ko yung sofa. Kasi nga, may alaga tayong mga pusa. Kailangan binag-vacuum kasi may mga balahibo. So, sasampay ko lang ito. Tapos, magba-vacuum na ako ng sofa. So, vacuum ko na yung aming couch. Aray! Nasamahan ako. Masyakit, besh. Nananakit ka, ha? So, medyo maingay ito, kaya walay-walay tayo salita kapag binacuum ko ito, okay? Narinig nyo ba? Done ang isang couch. Malinis na siya. Lagay na natin ang ating show pillow. My favorite color is pink. So, ang ating bahay ay maraming pink colors. Pink gamit. Pink. Basta pink. Tapos, sunod ko yung isang couch. Yung ito. So, diba daming tambak? Ito, ginamit ko to nung may International Day sa work ko. So, kinailangan ng mga, what is this? Mga Philippine items. So, naglagay ako. Nagdala ako nito. See? Bagay pa. Diba? Aura-aura tayo. Tapos, kagabi, ang ginawa ko ay, eto naman, yan, si Gumba. Gumba daw ang pangalan nito kasi ang team ng activity ngayon ay today, na dapat nga ako yung mag-aayos, sinabi ko na lang sa kanila kung ano yung mga details na dapat nilang gawin for activity. So, eto yung inuwi ko kahapon na dapat activity today. Pero ito, extra na lang to. Kasi nga, 6 na piraso lang naman yung kailangan na pang-activity. So, ginupit ko ito kagabi. Tapos, pinadala ko na lang kay best friend yung mga kailangan sa activity today. So, ayan. May mga souvenir ako. So, nagpadala ako kay best friend ng grapes, ng strawberry, ng swimming noodle. Kasi kailangan nilang what is this? Magsigsag-sigsag, parang obstacle. Yon yung mga activity nila today ng mga jugets. So, pinadala ko yung kay best friend kanina. Anyway, tuloy ko na yung paglilinis ng aming couch. Para makaupo naman ako ng payapa dito. Kasi,
kapag magulo ito, nagtatambay talaga ako sa kwarto. Kapag hindi ka aya-aya sa mata ko yung sala. Ito, itatapon na to kasi nabagsak ni best friend nung isang gabi. Ayan, nag-crack. So, ayan, nag-crack siya. So, tatapon ko na to. Hindi na maganda to kasi may mirror effect ito. Hindi maganda sa bahay na may basag ang salamin. So, throw na natin i-touch. Yung mga bottle na ganito, iniipon namin ni best friend kasi dito sa UAE, meron silang parang, yung parang box, malaking hulugan nito. Tapos pag nilagay mo doon, pag hinulog mo doon, pag nakaipon ka na ng mga ganitong bottle, magkakaroon kayo ng points sa mga store, sa mga restaurant, mga ganun. Pero hindi ko sure kung paano yun kasi may apps na ginagamit. So, itatry namin ni best friend kaya nag-uumpisa kaming mag-ipon ng mga ganito. Meron na sa sasakyan na ilang piraso. So, i-add ko to doon para pag dumami na, pupunta kami doon sa hulugan ng ganito para maging money! Bottle to money! Trash to money, di ba? May pera sa basura. So, natanggal ko na yung tambak doon sa isang couch. Alam niyo kung saan ko nilagay? Ayan. Ayan lahat sa center table. Pero ayusin din natin yan, of course. So, umpisahan ko na i-vacuum yung isa pang couch. Pero bago ang lahat, papakita ko sa inyo kung gaano kabalahibo ang aming couch. Tingnan nyo ang balahibo ng aming mga pusaway. So, ayan. Nakikita nyo ba? O, diba? Ang dami. Kasi diyan sila nahihiga. Actually, itong cover ng isang supang ito, pwede yang labhan. Pwede siyang maalis. Washable naman siya. So, itong couch na to, washable yung kanyang cover. Tapos yung isa, hindi. Ang natatanggal lang ay yung mga unan na ganito. Ito. Yung mga nakakabit sa kanya. Pwedeng i-wash yun. Pero tinatamad pa akong maglaba ng mga cover. Kaya vacuum lang muna tayo ngayon. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Couple feet but in different. So done ang vacuum. Ang pagba-vacuum. Lagay na natin yung ating throw pillow dito sa isang couch. Yan. Then, another one. Yarn. And yarn. So, tapos na ang dalawang couch na linisin. Susunod ko ay ang ating center table na napakagulo. So, hindi ko muna nilagyan ng cover itong aming couch. May cover to kasi yung pagka-texture ng sofa namin ay magaspang yung pagka-cloth. So, pag umuupo kami, parang masakit sa balat. Kaya, nilalagyan namin ng soft cover. Pero, nilaban ko nga, diba, yung pinakita ko sa inyo kanina. Nakasampay pa, basa pa. Kaya, wala muna siyang sapin. Pero maya-maya, matutuyo naman na yun. But anyway, ayusin ko na ang aming center table. So, ito ang ating center table na magulo din at maalikabok. Naubos pala ni best friend yung hindi naubos. Konti na lang siya. I feel kaunti na lang siya. Nilagyan niya ng nilagyan yung halaman sa labas para mamatay yung mga insekto. So, konti na lang ito. Punasan natin ng remote. Parang may matalas dito. Ano yun? Parang may matalas. May tumutusok. Parang may tinik. Speaking of tinik, may binababad akong tilapia. Piprito ko yon. Tapos, nagbabalak ako magluto ngayon ng today ng munggo. Ginisang munggo. Mamaya magluluto tayo ng pritong tilapia and ginisang munggo. Wow! Yummy! So, pinangatawanan ko na talaga ang hindi mag-diet. Kailangan ko i-enjoy ang buhay-buhay. Happiness ko talaga ang rice. Kaso, kapag feeling ko ako ay tumataba na, like now, diba? Medyo malusog na naman tayo. Doon ako nagda-diet ulit. Kaso, bawal daw yun. Yung magda-diet ka, tapos hindi ka na naman magda-diet, kakain ka na naman ng kung ano-ano, tapos magda-diet ka ulit.
Kasi hindi ka na naman mag-diet. Diet ka ulit. Yun. Masama daw yun. At yun ang ginagawa ko ngayon. Sure. But, I just want to enjoy the life. Hindi ko naman sinasabing hindi mo may enjoy yung food sa pagkikito. Pero, ang dami kasing bawal sa keto diet. Like yung mga fruits na gusto kong kainin. Although hindi ako ma-fruit. Pero minsan, nagkikrave ako sa mga ganong prutas. Tapos, hindi ko makain. So, parang may limit yung, yung life sa pag-diet. So, I decide na hindi na lang mag-diet. Para at least, na-enjoy natin yung buhay-buhay natin. Kaya, I decide na maging everyday life na lang din itong, itong channel na ito. Kasi marami na din naman akong mga video about, pag-diet. So, kung sino yung gustong mag-diet, panoorin nyo lang yung mga previous video ko. So, may mga tips doon na maglo-lose weight talaga kayo. At ako, exit na ako sa ganun. Magda-diet ako maybe pag malapit na akong umuwi ng Philippines para mabawas-bawatan ng konti yung aking timbang. Pero hindi na keto diet. Less less rice, less carbs, mga ganun. Bago ko umuwi, magle-less ako ng magle-less. ng kung ano-anong dapat i-less. Tapos ito, after ko maglinis dito sa sala, i-spray ko ito sa mga couch, saka sa mga throw pillow, para hindi mag-stay yung mga pusa. Kasi diyan sila natutulog sa mga ganito, sa mga armchair ng mga sofa, saka yung sa ibabaw. So, ini-spray ko to doon. Ano siya? Keep off spray. Yan. Para sa mga pusang may alaga, eto, i-spray nyo. Pero, may isang brand na nabili kami before na effective talaga. Ito kasi, mabilis mawala yung effect. So, saglit lang. Kaya, maya't maya, dapat nag-i-spray ako. Pero yun, pag nag-spray kami ng gabi, hindi talaga sila nahihiga sa mga ayaw namin nilang higaan. Ini-sprayan namin yun. Nakalimutan ko na yung brand ng isang yun. Ito kasi ay King Cat ang brand. So, dito sa ilalim ng center table, marami din ditong balahibo. Kasi si Johnny at si Yumi nag-i-stay din dito. Favorite spot din nila itong ilalim ng center table. Kasi itong center table namin may isang layer pa sa ilalim. So, doon sila nag-stay. So, tapusin ko muna ang paglilinis para tuloy-tuloy ako. Kasi maya-maya magluluto na ako. Nagugutom na ako. Kailangan ko na mag-lunch. Kaya, dyan lang muna kayo. So, luto time naman tayo ngayon. Nalinis ko na yung isda, yung tilapia na sinasabi ko sa inyo. Yarn. Naasinan ko na rin yan. Ipiprito natin yan mamaya. Tapos, nag-boil ako ng, what is this? Gizzard. Chicken gizzard. Gagayatin ko to. Ito yung isasahog ko sa munggo. Pinakuluan ko na siya, pinalambot ko na siya. So, gagayatin ko, it's super soft na. May naririnig kayong tunog sa ano yun, washing machine. Naglalaba ako. Multitask tayo ngayon. Luto, laba, linis, para hindi masayang yung ating araw. Si best friend pauwi na daw. Maaga siyang uuwi kasi nga pupunta kami ng hospital. Papa-check up ako. And then, ang gizzard. Sunod ko yung bawang, sibuyas, and kamatis para sa munggo. So, kamatis, sibuyas, and bawang. Bawang. Puting sibuyas ang gagamitin ko kasi ito na yung bukas. Ayoko nang magbukas pa kasi medyo malaki yung mga sibuyas dito. So, gayatin natin ito. Dan ang panggisa, sibuyas, kamatis, sibuyas, and bawang. And here, our munggo. Sukatin ko lang and huhugasan ko lang. Lagay ko sa strainer. Kasi huhugasan ko ito. Mga dalawa. Para marami. So, 2 cup. So, hugasan ko ito. So, ayan, ready na. Nahugasan ko na to. At mag-uumpisa na akong magluto.
Pakuluin lang natin yung munggo para lumambot. Takpan natin para mabilis kumulo. Siyang ka lang. Hi guys, kain na tayo. Galing na kami ng hospital kanina. So, tinapos ko lang yung pagluluto ko ng munggo, saka yung pagpa-fry ng fish. Tapos, gumora na kami ni best friend. Si best friend tapos nang kumain kasi nirecook ko yung yung tilapia. Medyo na, nasunog. Ayan. Nabawasan ko na to para kila Johnny at Yumi. Pero nakita ko, parang pa siya, parang hilaw. So, nirecook ko siya. Prinito ko ulit kanina pagdating namin galing ng hospital. So, kain tayo. Ito yung ating pinaghirapang munggo kanina. Yarn. Ay, tumulo! So, kain tayo. Ito yung pinaghirapan nating munggo kanina na lutuin. Kakain na ako kasi meron akong gamot na Kakain na ako. Meron akong gamot na dapat inumin para pagkatapos Ano ba sinasabi ko? Ang tagal kasi namin dun sa hospital. May may 2 oras kami dun na naghintay para sa approval ng gamot. Dito kasi sa UAE, pag naka-visa ka, meron kang insurance, health insurance. So, pag nagpa-consult ka or may bibilin kang gamot, halimbawa nagpa-consult ka tapos may binigay sa yung gamot, may may insurance kayo. So, kung covered yon, kailangan pa yung i-approve. Yung approval natagalan, kaya 2 oras kami doon. I-check kasi kung covered ba yung mga gamot ng insurance mo or yung consultation mo, kung ano yung pina-check up mo. I-check pa nila yung kung covered ng kung anong insurance meron ka dito sa UAE. So, yun. Natagalan. Kaya kakain na ako para makainom na ako ng gamot. Kain tayo! Don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush. So, tapos na akong kumain, guys. Nasaling ko na rin yung munggo. Ilalagay ko yan sa freezer para makain pa sa mga susunod na mga araw para hindi masira kaagad. Ngayon, ang gagawin ko ay magte-take ako ng aking medicine na binigay sa akin ng doktor. So, ito, isa. Ito ay 2 times a day, 15 days kong iinumin. Yarn. Ito naman before food. Yan, that one is after food. Ito naman ay 2 times day, then for, what is this? 1 week. So, ito naman ay after food then, 10 days ko naman itong iinumin. So, meron pa dito isa. Ito naman ay parang Fastum gel. Fastum gel. Ketoprofen. Parang para sa mga muscle pain, mga ganun. Tignan natin. Ano din pala to? 2 times a day. Siguro umaga at gabi ipapahid. Halimbawa, pagkatapos ko maligo ng umaga, magpapahid na ako nito tapos bago matulog. So, mamaya natin to iti-take ko lang yung ibang medicine bago yung ointment. Hirap naman tanggalin ng mga itch. Yan. Matamis tong isa. Ito naman ointment. Parang ganito siya. Gel. Gel type siya. Diba? Tapos, ipapangpahid lang dun sa may masakit na parte. Dito. Mainit nga yung yung parte ng aking masakit na buto. Mainit siya. Siguro may bali. May pilay. Lagyan ko rin yung aking shoulder kasi umaabot dun yung sakit.
Pwede din to sa mga lower back pain, mga ganon, mga muscle pain, mga ganon. So, yon dan ang pag-inom ng gamot. Sana medyo umukoy-ukoy yung aking stiff neck, yung aking batok. Kasi ano siya, irritable ako. Napakasakit. But anyway, dito ko natatapusin ng vlog. Maraming salamat sa panonood and see you on my next video.